Iniulat na hinarang at pinaalis umano na isang malaking barko ng Japan Coast Guard ay isang Chinese Coast Guard vessel na pinaghihinalaang patungo umano sa West Philippine Sea noong manakarang araw. Dineploy umano ng Japan ang isang Tsugaru-class patrol vessel upang tulungan ang sandatahang lakas ng Pilipinas at US Navy na i-secure ang nasabing karagatan na kung saan ay pilit na inaangkin ng komunistang bansa. Sinabi sa report ng Japanese Coast Guard na madali umano nilang na-detect ang presensya ng barko ng China kaya agad nila itong pinuntahan at hinarang at sinabihan nila ang mga Chinese na labag sa international na batas ang presensya nito malapit sa mga teritoryong inaangkin ng Pilipinas. Sinabi naman ng mga eksperto na malaking tulong umano ang pagdi-deploy ng Japan at Estados Unidos ng mga barko dahil kasalukuyan umanong nahihirapan ang Pilipinas sa kakulangan ng mga naval assets na magpoprotekta sa lugar. Iniulat ito ilang araw matapos kinondena ni United Kingdom Minister for Indo-Pacific na si Anne-Marie Trevelyan ang mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at ang patuloy na panghihimasok nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya sa isang interview sa media na ang ganitong mga aksyon at pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap at patuloy na kukondinahin ng United Kingdom ang komunistang bansa dahil sa mga nakakadismayang aksyon ng kanilang Coast Guard. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, lalong-lalo na sa freedom of navigation at dapat ding respetuhin ng lahat ng mga barko ang kani-kanilang mga karapatan sa nasabing karagatan. Si Trevelyan na kung saan nagsagawa ng courtesy visit sa Philippine Coast Guard ay nagsabi sa mga reporters na binisita niya ang ahensya upang talakayin at palakasin ang kooperasyon sa maritime security sa pagitan ng United Kingdom at Pilipinas at upang maintindihan ang mga ginagawang pagprotekta ng PCG sa teritoryo ng bansa. Sinabi niya na nagpulong sila tungkol sa pangangailangan na sundin ang international na maritime law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at bilang mga maritime nations, parehong nauunawaan ng United Kingdom at Pilipinas ang kahalagahan ng pag-secure sa ating mga teritoryo. Idinagdag niya na pinapalakas ng gobyerno ng United Kingdom ang maritime engagement nito hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong Indo-Pacific region, habang sinabi naman niya na kasalukuyan nilang pinapaigting ang kanilang presensya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga joint exercises. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang umano ng isang malaking US Coast Guard cutter ang dalawang Chinese fishing vessel na pinaghihinalaang patungo umano sa West Philippine Sea noong mga nakaraang araw. Sinabi sa report na bigo umanong makapasok ang ilang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea dahil sa presensya ng mga barko ng US Navy at Coast Guard sa nasabing karagatan, at sinabi ng mga eksperto ng kanilang presensya ay isa umanong malaking tulong sa seguridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman sa pahayag ng Department of Defense ng Estados Unidos na patuloy umanong magdi-deploy ng mga naval assets ang Washington sa West Philippine Sea upang tulungan ang Pilipinas na maprotektahan ang teritoryo nito at panatilihin ang freedom of navigation at overflight sa lugar. Hindi naman nagbigay ng impormasyon ang Defense Department ng Estados Unidos tungkol sa kung hanggang kailan mananatili ang mga barko nito sa West Philippine Sea, ngunit tiniyak nila na mas palalakasin pa ang kanilang suporta sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Iniulat ito matapos magpahayag ng suporta ang provincial government ng Palawan sa pagsama sa Balabac Island
sa 4 na bagong lokasyon na kung saan ay gagamitin umano sa pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa isang pahayag sa media, sinabi ni Palawan Provincial Information Officer Attorney J. Cohamco na naniniwala umano ang provincial government na mga bagong EDCA sites ay makakatulong na mapabuti ang mobility ng dalawang bansa sa pagresponde sa iba't iba mga hamon sa Indo-Pacific region. Pinapayagan ng EDCA ang mga US forces na magkaroon ng access sa ilang mga military facilities ng Pilipinas at pinapayagan din silang magtayo ng mga pasilidad, mag-deploy ng mga kagamitan tulad ng mga eroplano at barko, ngunit hindi nito pinapayagan ang pagkakaroon ng permanenteng base. Ang 5 kasalukuyang lokasyon ng EDCA ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Inanunsyo ng Department of National Defense ang isang kasunduan na magbibigay sa mga American troops ng access sa 4 pang mga base na matatagpuan sa mga estratehikong lugar sa bansa at layon din ng gobyerno na mapabilis ang pagpapatupad ng EDCA. Sinabi ni Cohamco na mga bagong natukoy na EDCA sites ay magiging kapaki-pakinabang sa ating bansa dahil ito ay gagamitin bilang mga storage at warehouse facilities sa oras na may kakaharapin tayong sakuna.